Hi guys, medyo mahaba-haba rin ang video na. Hindi naman sobrang haba pero umabot ng 4 minutes and 31 seconds. So ang video na to is all about braces adjustment lang sana. Kaso ikwento ko na rin kasi sobrang daming nangyari sa araw na. So nakita nyo nga kanina, dumiretso ako sa Trust malapit sa SM Manila. At anong ginagawa ko dito? Syempre, para magpasama. Bali pumunta ako sa condo ni Ken para samahan ako sa dentist ko. Ortigas pa kasi yun. And nakakailang adjust na ako ng braces pero hindi ko pa rin talaga matandaan yung daan papunta. Pagpunta ko nga doon ay pumasok na lang Chinat ko naman siya na on the way na. Kaya sabi niya, open ko na lang yung pinto. Kasi bubuksan na lang daw. Pagkatapos na nangakit muna siyang mag-almusal. Sarado pa kasi SM nito. Kasi around 7 or 8 lang ata ito ng umaga. Sa SM Manila kasi, meron doon mga gilid-gilid ng SM store na bukas na. Sa gilid ka lang dadaan. Di ko alam kung alam niya, pero doon basta. After niyan, sumakay lang kami ng LRT papunta sa EDSA. And pagdating naman namin sa EDSA, sasakay naman kami ng MRT papunta sa Shaw Boulevard. At itong oras nga na to, grabe, sobrang init tsaka sobrang siksikan din sa biyahe. Kasi syempre, maraming mga estudyante na pumapasok. Kaya, ayan, buti na may beep card kami. Kaya, dire-diretso na. Kagandahan din ng meron kang beep card para hindi ka nga naman pumila ng matagal. Pagdating nga pala namin sa show, may daan doon papuntang Shangri-La. And sa loob mismo ng Shangri-La, doon kami dumadaan papunta sa RMFC Dental Clinic. Ito nga pala yung Ortigas branch nila. At kung nagtatanong kayo na kung bakit dito pa ako nagpa-brace, from Quezon Province nga naman ako. Huwag kayong mag-alala kasi bawat adjustment ko, nagugulat pa rin yung ibang mga dentist doon. Kasi ang layo pa daw ng pinanggalingan. Para nga pala sa kaalaman ng lahat, yes. Yung mga gusto lang naman makaalam. Yung mga walang pake, edi wag mo tapusin yung video. Oh, ba't ka pa rin nandito? Ay, charot. Ate Chona! Ayan, gusto ko lang naman i-share na every 2 months ako bumabalik dito. Normally, diba? Kasi every month ka dapat nagpapa-adjust ng braces. Pero ako, dahil from Quezon Province pa ako, pumayag yung dentist ko na every 2 months ako bumalik. Share ko lang din pala kung bakit panay-panay ang ngiti ko dyan sa video. So, this is my 3rd time adjustment kasi ng braces. And gusto ko sana itry lahat ng makukulay. Plan ko talaga pink na pink. Kaso magkakaroon kami ng graduation picture. Kaya ang sabi ng kapatid ko, wag na daw muna ako magano. Kasi oo nga naman, parang hindi nga naman kasi maganda. Napaka-snappy nung suot mo, pero yung kulay ng ngipin mo pink. Baka naisip ko din naman, oo nga naman, lifetime picture mo yun. Like, habang buhay nakasabit na yun dun sa wall niya. So, gusto ko maging natural sana yung look ng ngipin. Tagkalin mo na yung mga bracket pagka-picture. Oh, Kung nagtataka kayo kung nasa na kami, bakit magtataka? Charot! Hindi. Kasi plan talaga namin pumunta dito. Parang ayoko pa sabihin yung dahilan. Di wag mong sabihin. Sige, surprise. Ay basta pumunta kami dito sa Ensayo Warehouse para tumingin ng mga gym equipment. Dahil hindi ko muna sasabihin yung reason kung bakit kami nandito, ay ikukwento ko na lang yung nangyari sa akin sa Quiapo. Makikita nyo rin naman yung mga video na yun dito sa huli nitong video na to. Ayan, so that day nga, after ng lakad namin ito, pauwi na ako noon and actually pauwi na talaga. From SM Manila to Paco na talaga ako. Bali sa KKK kasi ang sakayan ng mga jeep papuntang Paco. Nala ko na rin talaga na mag-jeep para makatipid. Tsaka maaga pa naman kasi talaga. So pagpunta ko nga doon, may nakita ako jeep papuntang Quiapo. And isang bayan lang naman yun, kaya sumakay na rin ako. At talaga, naligaw ang ate mo. Actually, habang tumatagal yung panahon, like imaginein mo, every 2 months ka nandito sa Manila. Normal na sa akin ang maligaw. Ang hindi normal lang sa akin that time, wala akong load. So, hirapan ako kasi wala akong Google Map. Ayan, nandito na pala tayo. Alisa nakikita mo, ayan na talaga yung KKK and ayan mismo yung sakayan papuntang Quiapo. And sa kabila naman yan, sakayan papuntang Paco. So, dahil maaga pa nga niya, naisipan ko na talaga pumunta muna sa Quiapo. Pumunta din naman talaga ako dito kasi may target naman talaga akong bilhin. Kaso, kakahanap ko ng tina-target kong bilhin. Naligaw ako. Ang dami kasi dito pa sikot-sikot. And nagulat ako. Kasi pag ikot ko, alam ko na mga simbahan talaga ang pupuntahan ko. Pero nagulat ako kasi hindi ito yung simbahan na alam ko. Kaya ayun, hindi ko alam na dalawa pala ang simbahan dito sa Quiapo. Actually, hindi ako aware kung dalawa nga lang. Isa lang kasi yung alam ko. At ayan nga, nakita ko pa si Neneng B sa pagkaligaw ko. Every time na pumupunta ako ng Quiapo, dito talaga ako sa may Quiapo Church bumababa. And pag nag-iikot-ikot naman dito lang din talaga ako sa gilid nitong Quiapo Church. Tutuwa kasi ako kasi ang daming tiyangge. Ang daming mga murang bilihin talaga. Hindi ko lang alam, sa sobrang tuwa ko talaga. Naligaw talaga ang atin. Dahil nga medyo makapal naman ang mukha natin, kaya hindi naman talaga tayo maliligaw ng ganun kalala. Syempre, nagtanong ako kung saan ang sakayan, kaya ayan, nakasakay na ako.